good deal. Use code PANDA100 and enjoy 100 pesos off. Hello mga ka-podcast! Welcome ulit sa Walang Basagan ng Trip, ang show kung saan chika tayo about sa current events, politics at kung ano-ano pa. Ako si Inigo at ngayon, super init ng usapan. Fake news overload tungkol sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero wait lang, bago tayo mag-umpisa, kung bago ka lang dito sa podcast, don't forget to hit follow para updated ka sa mga latest natin episodes. Okay? Game na. Kasama ko ngayon sila Francine, sila Felisa, Sean at Aljon. Mga suki na natin to, kamusta kayo guys? Hello Inigo, hello mga listeners. Ready na ako sa chismis. Analysis natin today, mainit to. Tapos halo-halo pa ang resources online, kaya dapat laruhin. Hey everyone! Good to be back. Medyo mabigat ang topic, pero importante itong mapag-usapan, lalo na from a legal standpoint. Ang daming tanong, ang daming haka-haka. So, let's try to break it down. Excited ako, lalo na pag media literacy ang topic. Ang dami talagang kailangan i-correct na narratives, lalo na sa TikTok at FB groups. Wait, tama. This one's those episode na talagang kailangan ng critical thinking. Hindi sabot ang sabi nila sa ganitong usapan. So let's go. Okay, so let's jump right into it. Felisa, simulan natin. Kumakalat sa social media ang kung ano-anong fake news tungkol sa ICC case at kay Judge Motok. Anong meron? Grabe Inigo, umabot pa sa point na ginamit yung maling larawan. Kunwari si Judge Motok daw, ibang tao pala. Tapos may chismis pa na kamag-anak daw siya ng mga Marcos. Fabricated, classic disinfo, playbook, question ang credibility, sirain ang integrity, tapos puro sabi-sabi lang naman. Laging ganyan no? Disinfo tactics talaga 101. Exactly. Parang may pattern na i-question ang source para i-undermine ang buong proseso. Kahit legal ang ICC, pag siniraan mo ang mga taong involved, madali lang magduda ang publiko. Tama. So Francine, bilang abogado, gaano kadelikado ba ang ganitong klase ng misinformation? Nako, sobrang delikado Inigo. Kasi hindi lang to simpleng chismis. Ang fake news na to ay binubuo para siraan ang mga institusyong nagbibigay ng hustisya. Gaya ng ICC. Once na mawalan ng tiwala ang publiko sa mga legal bodies, mawawala ang rule of law. At doon magkakaroon ng vacuum, pwedeng punan ng conspiracy theories or power grabs. At ginagamit pa talaga yung mga emotional appeal. Parang sinasadya ang narrative na inaapi si Duterte. Kaya maraming tao ang nag-e-enggayo sa pakikiramay kahit kulang o mali ang mga impormasyon. Tapos ang bibilis pa kumalat sa sobrang shareable ng mga memes at infographics. Viral agad kahit wala pang validation. Minsan kahit yung mismong layout ng post mukhang totoo na kahit galing lang sa kung anong anonymous page. Tama. At di lang dyan natapos yan. May isa pang fake news na lumabas actually. Yung kunyari may petition sa Supreme Court para pababain si President Marcos Jr. Aljon? Tama ka dyan. Pangulot talaga yan. Inigo. May mga kumakalat na graphics at breaking news. Styles post na nagsasabing may Supreme Court petition daw. Pero peke pala, the Supreme Court itself had to release the statement para i-deny ito.
So, masasabi ba nating scripted to? Para sa akin, hard to say. Could be coordinated, could be trolling, pero consistent ang goal. Siraan ang tiwala ng tao sa sistema, tapos bihira yung accountability ng mga page ng pagkakalat. Tama. So, actually, may tanong tayo from one of our listeners, si Jonah from Davao. Ang tanong niya, paano ko malalaman kung totoo ang isang post? Minsan parang credible naman yung graphics at source. Great question, Jonah. First, check the source. Totoo media org ba ito? O page lamang na pangalan PH News pero walang verified na track record? Pangalawa, hanap ng second source. Kung wala sa GMA, ABS-CBN, Inquirer, Rappler, questionable agad. Pangatlo, tanungin ng sarili mo, bakit ito na-post? Informative ba ito o gustong magpa-trend lang? Dagdag ko lang, kung masyadong emotional ang post, like galit, takot, or masyadong masaya, red flag yan. Misinformation plays with our feelings, hindi lang facts. Tama. So, Francine, may sinabi si Teddy Casino kasi na baka daw may kinalaman ang Marcos versus Duterte conflict sa ICC case. Ano masasabi mo? Mabigat yung claim while possible ang political maneuver, kailangan pa rin ng solid evidence. Ang ICC ang may sariling proseso. Hindi ito basta-basta didiktahan ng politika ng Pilipinas. At tandaan, may mga biktima sa likod ng kasong ito. Hindi ito game ng alliances. This is about justice, not PR. So, Sean, para sa mga ordinaryong tao na nalilito sa dami ng conflicting info, anong mapapayo mo? Media literacy talaga. Check mo ang URL, ang source, ang grammar, minsan obvious na eh. Tapos, wag basta i-share. Wag maging carrier ng fake news. At kung may kakilala ka, laging nag-share ng post questionable info, kausapin mo in a nice way kasi pwede ka magtanong, di mo naman kailangan pagalitan agad. So, to wrap things up, may mga final takes ba tayo? Simulan natin kay Feliza. Sa mga content creators, responsibilidad nyo yan. Hindi lahat ng viral ay dapat i-share. Verify muna bago mag-post. Legal constitution needs to communicate better. Mas transparent, mas mabilis. Huwag hayaan na ang trolls ang maunang mag-frame ng narrative. Let's normalize fact-checking. Dapat sinusure muna natin kung tama ba ang mga binibigyan na information sa mga online or sa social media. Dapat din sa school, offices, even barangay forums, bahagi na yan na dapat pag-usapan ng mga tao. At para sa bawat isa, be mindful. Kahit hindi ka journalist or may power ka sa click mo, so use that wisely. Tama. Ang dami nating napulot ngayon, so sa lahat ng nakikinig, don't panic, verify. Huwag tayo maging kasangkapan ng disinformation. Salamat ulit kay Felisa, Francine, Sean, at Aljon, and of course, sa iyo na nakikinig, at kita-kits ulit tayo sa next episode ng Walang Basagan ng Trip Podcast. Mag-ingat, magtanong, at maging mapanuri, mga kapodcast. Okay na yun.